Para mapalakas ang presensya ng Pilipinas sa West Philippine Sea, plano na rin daw ng AFP na i-recruit ang mga mangingisda roon bilang reservist. Payag naman kaya ang mga mangingisda? May report si Chino Gaston. Hindi lang binomba ng tubig, tinanggarin umanong banggain ng mga barko ng China ang mga barko ng Pilipinas na papuntang Ayungin Shoal. May Coast Guard, saka mayroon din yung Chinese militia na nag-attempt na mag-ram dun sa boat natin. Parang sasalubungin na nila yung Coast Guard. So yung Coast Guard naman natin, for safety procedures, engine stop. May mga barkong pandigma rin daw doon ang Philippine Navy. Natin, it's not to escalate further detention there. Our Navy ships stayed back. Kung mag-escalate pa siya, we were ready to go in. Pero 6 na higanting barko ng China Coast Guard at 2 Chinese fishing militia ang kumuyog sa resupply team ng Pilipinas. Ang fishing militia ay puwersa ng mga sasakyang pandagat na kunwari bahagi ng commercial fishing pero bahagi pala ng law enforcement at militar. 85% ng lahat ng fishing militia sa West Philippine Sea kontrolado ng Coast Guard ng China. Ang iba, fishing militia ng Vietnam at ibang bansa na may mga inaangkinding teritoryo roon. Walang fishing militia ang Pilipinas, kaya pinag-aaralan na rin ng AFP na i-recruit ang mga mangingisda sa Kalayaan Island para maging bahagi nito. Yung mga fisher folks natin ay gawin din natin mga reservists at tuturuan natin sila kung paano sila makakatulong sa pagdepensa ng ating bansa. Kung magbibigay lang kami ng mga expat report, okay yun, maganda rin yun, makakatulong kami sa kanila. Kung may mga armas, hindi po kami papayag sir kasi baka mas lalo pang mga kasama namin na mangingisda. Umiiwas na raw muna ang mga mangingisda sa Kalayaan na lumapit sa mga barkong Chinese sa pangambang baka sila rin ay i-water cannon o di kaya'y tangkaing banggain gaya ng nangyari sa mga resupply ships sa Ayungin Shoal. Habang wala pang mga mangingisdang reservists, katuwa ngayon ng militar sa pagbabantay sa ating karagatan ang mga biniling surveillance unmanned aerial vehicles o UAVs. Inaasang magiging katuwang din ng Pilipinas ang Vietnam. Sa farewell call ni Vietnam Ambassador Huang Huy Chung kay Pangulong Marcos, sinabi ng Pangulo na sisimulan na ng dalawang bansa ang pagtalakay para sa isang kasunduan na layong palakasin ang maritime cooperation. Chino Gaston nagbabalita para sa GMA Integrated News.